Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista. Shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kinaumagahan, nagising si Ivory na halos walang problema. Nang makitang mahimbing na natutulog si Han Sanchen, marahan siyang bumangon at naghanda ng almusal. Nagising si Han Sanchen sa amoy ng almusal, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Ivory, at maganda ang kanyang kalooban. Wala nang mas sasaya pa sa mundong ito kaysa makita ang taong pinakamamahal mo sa tabi mo. Gising ka na pala, pilyong ngumiti si Ivory. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, bakit, puno ka ba ng guilt? Napakagaling mo ba ngayon? Si Ivory ay talagang namula, at nilabas ang kanyang dila sa kahihiyan, I'm sorry. Actually, gusto ko rin. Siyempre, alam ni Han Sanchen na lahat ng ginawa ni Ivory ay para sa kanyang sarili. He never thought of blaming her, forget it, who made you my wife, tutulungan kitang makabawi kung sinira mo ang langit. Hihi, alam kong ikaw ang pinakamagaling sa Sanchen. Gayunpaman, mali ang pagkakaintindi mo. Mas nagi-guilty ako kaysa kay senior sister Qin Shuang. Kung hindi ako nagpumilit, natatakot ako, hindi siya magiging ganoon kadelikado. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, bumangon at kinamot ang ilong ni Ivory, bitawan mo lang ako. Mukhang nasa mabuting kalooban ka ngayon. Kung alam mo lang iyon kahapon, hindi ka sana nagsumikap na iligtas ka. Che, galit ka ba? Nagseselos. Napakakuripot mo. Sinabi ni Ivory habang nakatayo sa gilid ni Han Sanchen, pasensya na, kuripot, banibiro lang kita. Inilibot ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, pinapayagan kang magbiro, ngunit bawal akong magbiro. Nang makitang ganito si Han Sanchen, diretsyong sumigaw si Ivory nang, nakikiusap para makipag-away. Pagkatapos, humiga siya sa likod ni Han Sanchen at inunde ang kanyang katawan, gayunpaman, nag-aalala talaga ako kay senior sister Qin Shuang. Sa totoo lang, noong huling beses na dukha ang langit at nagulat siya. Bago pa matapos magsalita si Ivory, bahagyang hinayla ko na ang kamay ni Han Sanchen, marahan kong hinayla ang kamay ni Han Sanchen, pero hindi ko pa napigilan, ang kanyang pinsala. In the short term, dapat walang problema, pero, I really need her to be completely fine, I'm afraid it will only be possible if she arrives at Burning Bone City. Nasusunog ang Bone City. Sumimangot si Ivory, muling sinusunog ang Bone City. Tumanggo si Han Sanchen, oo muli, sinasabi mong kakaiba ito. Nasuri ko na ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan, at malamang na may kaugnayan ito sa isang sinaunang demonyo. Kaagad pagkatapos, sinabi ni Han Sanchen kay Ivory ang lahat ng kanyang natuklasan. Matapos makinig sa pagsusuri ni Han Sanchen, si Ivory ay sumimangot ng mahabang panahon. Ang ibig mong sabihin ay malamang nalason si senior sister Qin Shuang ng pamilya ni Miss Lu. Pero iba ang pamilya ni Miss Lu sa atin. Sila ang pamilya ng mga tunay na Diyos. Ang sunod-sunod na pamilya ng True God ay hindi maipapasa kay Lu Roxen, at siya ay isang napaka-ambisyosong tao. Umiling si Ivory, bagaman may ganoong posibilidad, palagi kong nararamdaman na medyo nakakabaliw ito. Kung tutuusin, panipi. Kaya ang kapangyarihan ni Lu Roxen ay nasa dilim. Ginagamit niya ang kanyang walang prinsipyong karakter upang makamit ang kanyang mga layunin. Ang ganitong uri ng tila nakakabaliw na bagay ay talagang mas malamang sa akin. Gayunpaman, kahit na ano, dapat tayong umalis patungong Bone Burning City. Nang bumagsak ang mga salita, tumayo si Han Sanchen at kinuha ang mapa. Dito ka ba magsisimula? Sumimangot si Ivory. Eksakto. Bakit? Hindi ko alam kung bakit, ngunit mayroon akong intuition.
Sinasabi sa akin ng intuition na ang digmaan sa lupain ng mga demonyo ay mag-aapoy sa bawat lupain. Siyempre, hindi ito pantasya. Napansin mo ba na nalampasan na natin ang lahat, at walang kapayapaan? Totoo ang sinabi ni Han Sanchen. Matapos umalis sa hangganan, halos hindi sila namuhay ng isang matatag na buhay. Sila ay tinutugis o kinubkob. So, I don't think it will be peaceful in the future. Pero 3,000, kung ganoon, hindi ba dapat pumunta tayo sa mga lugar na kakaunti ang tao? At least, bababa ang level ng panganib. Ngunit ang problema ay kung ano ang iniisip natin ay kung ano talaga ang iniisip nila. Nag-aalala ako na ang tila tahimik na mga kalsadang ito ay talagang mas maraming ambush at problema. Kaya, kung ganoon ang kaso, kung gayon mas mahusay na tumahak sa isang malawak na kalsada. Gayunpaman, dahil sila ay naglakas loob na gumawa ng mga kaayusan, dapat sila ay lubos na kumpiyansa, at kahit na gumawa ng mga pagsasaayos para sa bawat kalsada. Hindi ito makabuluhan para sa amin na gawin ito, at mas madali para sa amin na mapalibutan sa mga lugar na maraming tao. Tumanggo si Han Sanchen, at tama si Ivory, kaya, espesyal akong nagdisenyo ng taktika para mag-reload. Reload Storytelling Channel sa YouTube. This time, we set off in 2 ways. Kung saan maraming tao, basta-basta lang pumunta sa labanan, kakaunti lang ang tao, ikaw at ako ang sentro. Sa ganitong paraan, kahit na may pagbabago, lahat ay mapoprotektahan ang kanilang sarili gamit ang ating kakayahan. Kung saan kakaunti ang mga tao, isang malaking hukbo ang sisilike. Kung mayroong isang pag-atake, ang isang malaking bilang ng mga tropa ay hindi madaling makagat. Bukod dito, tayo ay bumubuo ng mga sungay sa isa't isa, nagtatakip sa isa't isa, at nakakagambala sa isa't isa mula sa mga kaaway na maaari nating harapin. Gayunpaman, sa kawalan ko, parang leaderless group sila, so, they must be well-equipped, which is the main reason kung bakit ko pinangalanan at ni-reload. Tumanggo si Ivory, ang Golden Army ay maaaring maging pioneer. Tumanggo si Han Sanchen, pagkatapos, ang team ng matalas na kutsilyo ang magsisilbing mobile unit para makipag-ugnayan sa magkabilang panig. Maaari ding gamitin ang 4 na dragons para sa aerial intelligence reconnaissance. Sabi ni Ivory, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ang mga tropa sa magkabilang panig ay tila hiwalay, ngunit sila ay nag-echo sa isa't isa at nagtatakip sa isa't isa. Nagkatinginan ang mag-asawa, at sinabi ang lahat. Sa tanghali, pagkatapos ng ilang oras na paghahanda, ang mga kapatid ng mga elite at ang Mysterious Man Alliance ay nakabihis at nagtipon ng maayos sa lungsod. Inaprubahan ni Ningyo ang mga kabayo na sumama sa labanan, at sa pagkakataong ito ay personal niyang pinamunuan ang reloaded na hukbo, kasama si Jiang Ho Bai Xiaosheng bilang Oeliari, Chanji Palace at mga alagad ng pamilya Lu bilang hukbo. Si Qingji at ang nakuhang Mobit Ian ay ang 2 hari ng hulihang hukbo, na responsable para sa likuran at lahat ng mga gawain sa pagtatanggol. Mayroon pa ring 2,000 butil at damo na mga sundalo sa nahulog na lungsod, na responsable para sa transportasyon ng mga bagahe ng tropa. Yung isa, light troops. Sina Ivory at Han Sangqianliang at ang kanilang 3 anak ay ang taliba. Si Mo Yang, Dao 12, Ruyu Yang Master, Su Yan, Wang Ximan, Panggalan, Qinglong, Xiao Taohong, at Jiang Bei 6 Monsters ay ang mas pamilyar na mga kaibigan ng Aaron, at dinala rin si Qin Shuang. Fu Lin, Fu Mei. Oo, sabay na lumuhad ang dalawa. Ang pagpunta sa Burning Bone City, maraming kasawian. Ang bumagsak na lungsod ay opisyal na ibibigay sa iyong mga kapatid na babae. Kung tayo'y makakabalik ng buhay, sana ang bumagsak na lungsod ang unang hinto na sasalubong sa atin. At kung hindi tayo makakabalik, sana gumaling din ang mga dapat nasa syudad. Anyway, this is yours. Sana ay magtulungan ang mga kapatid mo para mapangasiwaan ito ng maayos. Sinabi ko kay Patriarch Pei na kung may panganib, maaari kang humingi ng tulong sa kanila. Bro-in-law, huwag kang mag-alala, kung wala ka, ako, si Fu Lin, ay matagal nang namatay, at imposibleng magkaroon ako ng katayuan na mayroon ako ngayon. Para sa akin, ikaw ang aking benefactor, at kinuha mo ang aking kapatid na babae. Isinusumpa ko, dapat ako ay nasa lungsod, kung ako ay nasa lungsod, ako ay mapahamak.
Mapait na ngumiti si Fumei, wala akong masabi, ngunit naniniwala akong babalik ka. Sa oras na iyon, sasabihin ko sa iyo sa aking mga aksyon ang gusto kong sabihin. Tumanggaw sina Han Sanchen at Ivory, kung ganoon, umalis na tayo. Binabati kita sa pinuno. Sa pagiging mainstay ni Fulin, sama-samang nagpupugay ang mga matataas na opisyal na dapat nasa lungsod. Sa pader ng lungsod, pinatunog din ng mga sundalo ang kanilang mga busina, at ang malaking hukbo ay umalis. Halos nasa unahan ang paglalakad ng mag-asawa, kasama ang 3 bata hanggang sa harapan. Makalipas ang ilang oras, dahan-daang huminto ang grupo ng 5. Ayon sa mapa, ang daang tinatahak natin ngayon, kung lalayo pa tayo, dapat ay makarating tayo sa pinakamalaking lungsod na malapit sa Burning Bone City, Chanmo Castle. Dapat ba tayong magpatuloy, o magpahinga muna? Sabi ni Ivory. Halos gabi na, at ang pagpasok sa lungsod ay hindi katulad ng pagiging ligtas. Pagkatapos ng lahat, ito ang lupain ng mga demonyo. Ngunit hindi lamang sa lungsod, kundi pati na rin sa lupain ng mga demonyo, napakaraming mga hayop, hindi ito ligtas. Tumingin si Han Sanchen sa paligid. Ang lupa dito ay tigang at ang kapaligiran ay malupit. Mas mabuting harapin ang panganib sa lungsod kaysa harapin ang hindi ligtas na pag-atake sa gabi ng mga mababanggas na hayop. Kung sa bagay, para sa 2 mag-asawa, panganib ang kinakaharap nila, pero para sa 3 anak, at least may lugar kung saan sila makapagpahinga ng matiwasay. Pumunta ka sa lungsod, makikita sa bandang huli ang pangit na manugang, tama. Nang bumagsak ang mga salita, niyakap ni Han Sanchen si Han Nayan at nanguna sa paglalakad patungo sa Chanmo Castle. Si Peimo at Piyuan ay malapit sa isa't isa, si Ivory ang huling naglakad. Ang Chanmo Bao ay palaging tumatanggap ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo, at ito ay dapat na ang kaso na ang daloy ng mga tao ay napakalaki, hindi bababa sa ito ay palaging ang kaso sa gilid ng lungsod. Ngunit ang kakaiba ay ang pagpupulong na ito ay takip silim pa lamang, ngunit ang Chanmo Castle ay tahimik na tulad ng isang patay na lungsod. Ang mga figure ng 5 tao ay tila nag-iisa sa ilalim ng malaking pader ng lungsod ng Demon Castle. Bang bang bang! Kumatok si Han Sanchen sa gate ng Chanmo Castle. Walang tugon, para bang patay na lungsod talaga ang lugar na ito. Wala bang tao? Tanong ni Ivory. Paanong walang tao sa ganoon kalaking lungsod? Sumimangot si Han Sanchen, hindi makapaniwala. Ito ang lahi ng demonyo, hindi ang Central Plains. Sa makatuwid, kahit na mayroong anumang bagay sa lungsod, hanggat may mga buhay na tao, karamihan sa kanilang mga pagpipilian sa gabi ay maaari lamang sa lungsod. Ito ay sanhi ng panlabas na mga kadahilanan sa kapaligiran. Kung tutuusin, siya ay kasing lakas ni Han Sanchen, at pinili rin niyang pumasok sa lungsod upang magpahinga sa gabi. Noon pa man ay may digmaan sa panig ng bumagsak na lungsod. Pupunta ba rito ang hukbo ng Minggayo? Upang maiwasan ang apoy sa likuran, pinatay muna nila ang mga tao sa lungsod. May posibilidad kaya? Siyempre meron. Ngunit hindi ito lubos na pinaniwalaan ni Han Sanchen. Kapag bumalik sila mula sa pagkatalo at bumalik upang muling buhayin, sila lang dapat sa kanilang mga mata. Paano sila magkakaroon ng oras upang patayin ang gayong malaking lungsod? Umiling si Han Sanchen. Gayunpaman, ang lungsod ay talagang tahimik at kakaiba ang pakiramdam. Tingnan ko muna, tanong ni Han Sanchen. Kasama rin sa seguridad dito ang Espada 12 Moyang at iba pang departamento sa likuran. Ayon sa plano, dapat silang magpahinga sa nayon na mahigit 100 milya ang layo. Pero lagi silang dumadaan dito. Kaya, dahil medyo kakaiba dito, pinakamahusay na suriin muna ito. Tumanggaw si Ivory, hinihintay ka namin sa labas. Nang bumagsak ang mga salita, isa-isang lumipad si Han Sanchen, at ang figure ay nawala sa susunod na segundo. Nang magpakita siya, nagpakita na si Han Sanchen sa lungsod. Napakalaki ng loob ng lungsod. Kung sasabihing sapat na ang laki ng bumagsak na lungsod, dito, sa isang sulok pa lang nito ay mahuhulaan naman lang na halos 5 beses ang laki nito sa bumagsak na lungsod. Ngunit sa isang malaking lungsod, ang lungsod ay tahimik at nakakatakot. Ito ay tila isang ganap na patay na lungsod. Pero hindi naman talaga. Ang mga lansangan ay medyo malinis, at mayroon pa ring ilang mga pang-araw-araw na pangangailangan na nakakalat. Kahit na, may ilang mga nalalabi sa gulay.
Ipinapakita nito na marami pa rin ang nabubuhay dito sa araw. Pagkatapos maglakad-lakad, itinoon ni Han Sanchen ang kanyang tingin sa isang malaking bahay sa gitna ng kalye. Sa mga tuntunin ng sukat, ito ay dapat na isang restaurant o isang lugar upang manatili sa lungsod. Marahan na kumatok si Han Sanchen sa pinto. Ngunit pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, pabayaan na may nagbukas ng pinto sa bahay, wala man lang gumagalaw. Kumunat ang noo ni Han Sanchen, hindi niya planong magpatuloy sa ganito. Sa isang direktang paggalaw ng kanyang kamay, isang itim na hangin ang agad na bumalat sa pinto, at pagkatapos ay may bahagyang pag-ikot, ang malaking pinto ay direktang nasira. Bahagyang binuksan ang pinto, pumasok si Han Sanchen sa silid. Napakadilim ng kwarto, at halos hindi ko makita ang aking mga daliri. Kahit sino, I'm here to stay. Habang nagsasalita, pansamantalang pumasok si Han Sanchen, habang patuloy na kumalat ang kanyang kamalayan upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa bahay. Hindi nagtagal, sumimangot si Han Sanchen, at sinabi sa kanya ng kanyang kamalayan na hindi lamang mga tao ang nasa silid na ito, kundi pati na rin ang napakaraming tao. Halos kasabay nito, may biglang mga yabag sa likod ni Han Sanchen. Bagamat para siyang daga sa madilim na gabi, sa mga mata ni Han Sanchen, halatang mabagal ang kanyang bilis. Nakita ko siyang nagmamadaling pumunta sa pinto, at pagkatapos ay biglang hinawakan ang panel ng pinto na ibinaba ni Han Sanchen, at ibinalik iyon ng may mahusay na paggalaw. Nang tatalikod na sana siya at tatakbo, nasa harapan na niya si Han Sanchen. Sa isang galaw ng kanyang kamay, lumitaw ang apoy sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa bahay. Ang lumitaw sa harap ni Han Sanchen ay isang dwarf na wala pang 1.3 metro ang taas, ngunit ang mga paa ng dwarf ay napakalakas, at ang kanyang mga kalamnan ay tila sisabog na mula sa kanyang katawan anumang oras. Dahil may mga tao, bakit hindi ka umimik? Bahala ka na magbukas ng pinto. Hinarang ni Han Sanchen ang kanyang daan at malamig na nagtanong. Halatang balisa ang ekspresyon ng lalaki, lalo na nang tumingin siya kay Chunwo sa mga kamay ni Han Sanchen. Ano, takot ka ba sa apoy? O liwanag? Ngunit nang mabuksan ng apoy sa kalangitan ang karamihan sa tanawin sa bahay, malinaw niyang nakita na may mga kandelero o mga ilawan ng langis sa maraming mesa. Lumabas ka, puksain mo siya. Sabik na sabik siya, nakatayong nakatipto at sinubukan pang magpaputok ng apoy mag-isa. Ngunit paano mapapawi ang apoy ng langit? Ang mismong bagay na ito ay isang malaking mamamatay, at ito ay si Han Sanchen, na mayaman at mamantika, na gumagamit nito bilang ahente ng ilaw. Kung hindi mo linawin, hindi lang ang apoy na ito ay hindi mawawala, ito ay lalaki pa, at masusunog pa ang iyong bahay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!